Sige, simulan natin yung Bible study. Makinig lang, ano? Okay lang, tuloy nyo lang ginagawa nyo. Makinig lang, okay? Magandang hapon, mga mag-aaral, mga guro, mga empleyado, members of Board of Trustees, ang ating parlan, panguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo Viayat, kanilang mga kapamilya. Naka-YouTube tayo, YouTube. Pwede nyo sundan ito sa YouTube. Gayon na rin ang ating mga kasamahan sa labas, the Umali and the Valeriano clan and related families, all their kapamilyas, mga kaibigan, and all our brothers and sisters in Christ in different churches all over the world. Pinakikinggan tayo sa pamagitan ng YouTube. Gayon din my members of my family, my wife and children, grandchildren, all our relatives and friends na sinusundan nila tayo sa YouTube, as well as my daughter Grace in the US with Edwin. Sumusunod sila sa YouTube. By the way, I am your host. I am Evangelist Dr. Romeo Umali, okay? And I'm always conducting this Bible study every lunch break. Kaya hanggang alauna siguro pwede kayong makapakinig. Makinig lang. Let the Holy Spirit work in your heart. Ganun lang yun eh. Okay? So let's start our Bible study with a prayer, short prayer. Let's make the sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let the incense of our repentant prayer ascend before you, O Lord, and let your loving kindness descend on us, that with purified minds we may sing your praises with the church on earth and the whole heavenly host, and may glorify your name forever and ever. Amen. In Jesus' name, we pray. In many and various ways, God spoke to His people of old by the prophets. But now in these last days, He has spoken to us by His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang ating itutuloy na pag-aaral na ginagawa natin tuwing Huwebes ay tungkol po sa bautismo. Ako naniniwala na lahat kayo rito ay nabautismuhan na. Meron pa bang di nababautismuhan dito? Siguro man lahat nababautismuhan na, no? Kaya ang ating pag-aaralan ngayong hapon ay continuation lamang ng pag-aaral na ginawa natin sa loob ng 4 na Huwebes, no? Na pinag-aralan natin ang tungkol sa bautismo. At ang ating pag-aaralan ay entitled, What Baptism Indicates? Ano ba yun? Ano ba yung bautismo? Okay? Now, let me read first ang ating Bible, the Word of God, okay? In the book of Romans, chapter 6, 1 to 14. Okay? Pakinggan lang po natin, ano? Mahalaga po ito. Ano ngayon ang masasabi nyo o masasabi natin? Sabihin natin. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa akin ang kagandaang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo
upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Naniniwala ba kayo doon? Magkakaroon tayo ng bagong buhay. Kailan yun? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, alam natin yan, no? Christ died on the cross. He was crucified because of our sins. Tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay. Yun. So makakasama natin si Jesus Christ na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Kasi mahalaga po yun, tandaan natin. Kung di po na muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo, baliwala po ang ating pananampalataya. Subalit sapagkat siya ay nabuhay muli, napakahalaga ng ating pananampalataya. Alam natin na ang dating nating pagkatao ay naipako na sa krus. Maliwanag ba yun? Ulitin ko alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo maalipin pa sa kasalanan. Maliwanag ba yun? Nagkakasala pa rin tayo, di ba? Pero hindi tayo alipin ng kasalanan. Yun ang mahalaga. Okay? Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Maliwanag ba yun? Pero nagkakasala pa rin tayo. Kung tayo namatay nang kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Okay. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siya upang misanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan at buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Maliwanag ba yan? Kaya dapat din nating ituring ang ating mga sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Maliwanag ba yun? Patay sa kasalanan pero buhay sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So maliwanag, sa ating bautismo, nakipag-isa na tayo kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Yun. Siyempre, yung hilig nandun di ba? Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinman bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan at paggawa ng kasalanan. Sino ba yun? Yung nagdadala sa atin sa kasalanan. Ang masama, di ba? Ang diablo. Satanas. Okay? Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na sa muling binuhay. At itandog ninyong ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Yun. Anong kabutihan? Good works. Tama ba? Okay? Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim na ng kagandang loob ng Diyos. So we're under the grace of God. Maliwanag ba yun? We're no longer under the law of God,
but we are under the grace of God because of our baptism. Sana basahin sa bahay yung Roma chapter 6 verses 1 to 14. Ito po mga katanungan. What does such water in baptism indicates? Ano ba yun? Yung tubig. Di ba? Binautismo tayo. Thank you maraming salamat sa inyo. Sana ipagpatuloy nyo pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? And let the Holy Spirit work in your hearts. Kung ano man yung nadinig, pakinggan nyo, sundan nyo sa YouTube. I-upload ko ito mamaya sa YouTube. Okay? Sundan nyo lang. So what does such baptism with water indicates? Ano ba yun? Ang sabi rito, it indicates that the old Adam in us should by daily contrition, meron pa kasing hanggang ngayon old Adam sa atin. Nandun pa rin si old Adam Okay? So by daily contrition and repentance, yun ang kailangan. Daily contrition and repentance. Be drowned. So nilulunod natin yung old Adam by our daily repentance. Tandaan natin yan. Okay? And die with all sins and evil desires. And that is a new man should daily emerge. Yun. Pero may palang mayroong bagong tao. Okay? According to this. And arise to live before God in righteousness and purity forever. So maliwanag yun. By daily contrition and repentance, we are drowning the old Adam in us. Okay? And therefore, we daily emerge and arise to live before God in righteousness and purity forever. Okay. Where is this written? Saan ba nakasulat ito? St. Paul writes in Romans chapter 6, that's what I read, We were therefore buried with Him through baptism into death. So kasama pala tayo ni Jesus. No? Nung tayo binautismuhan, kasama tayo sa kamatayan ni Jesus. In order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So ngayon meron tayong bagong buhay. Okay? May bagong buhay na tayo. Okay. Now, what is the central thought of this study? It says, how do people today try to make themselves new? Magagawa ba natin yan? Can you make yourself new? Okay? Baptism embraces our entire lives as believers. So kung tayo mga nabautismuhan, we are believers in Christ. It means death to all our selfishness and sin, and that God is making new people out of us. So ginagawa tayo ng Diyos na bagong tao, bagong nilalang. Maliwanag ba yun? Binasa natin kanina sa Romans 6, 1 to 14. Sana mabasa niyo ulit, no? Ano nga dyan? What happened to us in baptism? Nandun yun And what does baptism mean for our lives? As a reflection, baptism sets the rhythm for our daily lives as Christians. So, as Christians, no, in our daily lives, baptism is the rhythm of our life. How do we drown our sins and evil desires? So meron pa rin tayong kasalanan, meron pa rin tayong mga evil desires. But we drown it through repentance and contrition. So what kind of new person, a new man, is God making out of me? So tanungin natin sarili natin yun. May bagong tao sa atin ngayon. May bagong nilalang sa atin ngayon. So as Christians,
We confess, I am baptized, and now I have a daily battle, confessing my sins and drowning them, and also living the new life according to God's goodness and love. So tandaan po natin, napakaganda nun. Ulitin ko as Christians, we confess, I am baptized, and now I have a daily battle. So ano pala tayo, no? Araw-araw pa yan, nakikipaglaban tayo. Meron pala tayong battle. Battle against sin and the devil, of course. Confessing our sins and drowning them. So we drown the old Adam, the sin and desires that we have. And also living, yun yung importante. We live the new life according to God's goodness and love. Dahil mahal tayo ng Diyos, okay, we are now living a new life in Him, in Christ. Okay? Launa na yan yata. Launa na, kaya naglabasan na yan. So let us pray. Let us pray. Heavenly Father, You have forgiven our sins, rescued us from death and the devil, and given us eternal life by baptism into the death and resurrection of your beloved Son. Strengthen our faith so that we will daily put to death all sins and evil desires, and trusting your sure promises are raised to live before you in righteousness and purity. Finally, bring us to the fulfillment of our baptism in the resurrection of the body to life everlasting through Jesus Christ, your Son, our Lord and Savior. Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let us receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Thank you very much for listening, ma'am. Thank you. I hope that you are benefited by the Word of God. It is the Holy Spirit that works in our hearts. Hindi naman ako, hindi naman yung mga nadinig natin, kundi it is the Holy Spirit that works in our hearts through the Word of God. And then you can follow this up in the YouTube. Nandun po sa YouTube lahat ng aking mga devotions and Bible studies. Kasi every morning po ng Monday o Tuesday na ngayon, meron tayong devotion. And then afternoon ng Thursday, itong lunch break, meron po tayong Bible study. And then pag Sunday, meron tayong worship service. Kaya lang, doon po sa bahay namin. Wala pa po tayong simbahan eh. Later on, magkakaroon tayo ng simbahan. Okay? Thank you po. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig.